Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon ating ipinagdiriwang ang kapistahan ni Saint Joseph the Worker. Hindi lamang ang kataling puso ng Mahal na Birhen o ang amain ni Jesus, kundi si San Jose bilang isang manggagawa. At sa paanong paraan natin makikilala o ipinakilala ni San Jose ang kanyang paraan ng paggawa? Una, gumawa siya ng tahimik. Pangalawa, sa kanyang paggawa, ito'y kaakibat ng may pagpapakumbaba. At pangatlo, nakita ang kanyang gawa hindi sa salita, kundi sa kanyang pamumuhay. Sa Ebanghelyo, napakinggan natin kung paano ipinakilala si Jesus, ang anak ng karpintero. Alam nyo, yung linyang iyon, makapangyarihan. A very powerful line that tells the Son of God learned the trade, worked with his hands, and lived also an ordinary life. At lahat ng bagay na ito, natutuhan ng batang si Jesus, walang iba kung hindi kay San Jose. Tinuruan ni San Jose ang batang si Jesus kung paano ang magtrabaho, kung paano maging tapat na nagtatrabaho, at paano magkaroon ng dignidad ang pagtatrabaho. Kaya nga po, kung meron man dapat tayong tandaan o dapat matutuhan bilang lahat tayo sa iba't ibang pamamaraan, ay merong hindi lamang hanap buhay, kundi trabaho. Anong itinuturo sa atin ni San Jose? Our dear Saint Joseph reminds us that even our work can make us holy. Kahit yung ating trabaho, pwede maging daan upang tayo ay maging banal. Paano? Sa ating panahon ngayon sa mundo, marami pong nagtatrabaho na nabibigatan sapagkat sila'y napapagod. At hindi lamang yon, minsan kulang ang kanilang sinasahod. Minsan o maraming pagkakataon, hindi nakikilala o napapansin ang kanilang pagpapagal. Subalit, anong tinuturo ni San Jose? Ang trabaho, hindi lamang po hanap buhay. Ang trabaho, una, pakikibahagi sa gawain ng Diyos. Abay, mantakin ninyo, kagaya ng Diyos, we can also become a co-creator, kamanlilikha. Hindi upang palitan ng Diyos sa kanyang trabaho, kundi maging kagaya ng Diyos sa pamamagitan ng gawa ng ating mga kamay. At paano tayo magiging kamanlilikha? Simple po lamang, magtrabaho ng may katapatan. Minsan may nagtanong sa akin, Father, pasama po bang kumuha ko ng bond paper sa opisina at iuwi sa aming bahay? Father, pasama po bang mag-uwi ng stapler? Kasi kailangan ng anak ko sa kanilang project. Alam nyo, hindi ko po sinagot ng oo, hindi yung tanong. Sabi ko lang, imaginein mo ito. Kapag namatay ka, pipila ka sa smoking at sa non-smoking. Pero dahil nagnakaw ka, doon ka pipila sa smoking area. At kasama ng mga sa pila mo, magtatanungan kayo. Sasabihin nung isa, ba't ka dito nakapila? Ano bang ginawa mo? Pumatay ako. Yung isa, ikaw ba't ka nandito? Nakiapid. Pag tinanong ka, ba't ka nakapila dito? Nag-uwi ako ng bond paper. Malamang sasabihin ninyo, Father, ilang piraso lang naman, nasasayang din naman po yun sa opisina. Tatandaan, ang hindi sa'yo, hindi dapat kukuhanin. At anong pinagkaiba ng isang pirasong bond paper sa isang rim na kinuha? Pareho lang. Kaya nga po mga minamahal ko mga kapatid, paano tayo pababanalin ng ating trabaho? Maging tapat.
maging tapat. Paano tayo magiging tapat? Pagbibigay pa rin ng sarili kahit nahihirapan. Alam niyo yung pong mga staff po natin, alam nila yan, no? Kita niyo naman, ha? Holiday ngayon. Ang mga staff po natin, sabi ko, wag na kayong pumasok kasi double pay. Pero yung ating sakrisan mayor, kahit naka-day off, nagsimba. Lagi ko pong sinasabi sa kanila, pag magtatrabaho kayo, sabayan nyo ng pagdadasal. Sabi ko po kay Kuya Ferdy, kapag pinupunasan mo yung mga imahen, sabihin mo sa mga imahen, "O Sacred Heart, nililinisan kita. Kaya sa panahon naman, madumi ako, ikaw ang maglinis sa akin." Pag pinupunasan sa Inang Peña, "Inang Peña, tinatanggalan kita ng agiw. Sa panahon namang nahihirapan ako, ikaw naman ang magbitbit sa akin." Kaya yun po yung una kong tinuturo sa ating mga manggagawa. Ang unang sangkap ng pagiging tapat sa paggawa, ano? Malasakit. Hindi ba't yung po yung katangian o hindi taglay na katangian ng isang pastol na bayaran? Dahil siya'y bayaran, wala siyang malasakit sa kanyang mga tupa. Pero ang isang manggagawang tapat, may malasakit sa kanyang paggawa. Kaya nga po mga minamahal ko mga kapatid, ito ang siyang unang bagay na dapat nating matutuhan. Sa ating paggawa, kung ito ay may katapatan, dahil may pinagmamalasakitan, ito ang magbibigay daan upang masungkit ang kalangitan. Pangalawa, wala pong na-record na salita si Saint Joseph sa Biblia, pero kanyang buhay ay puno ng maraming pagkilos para sa Diyos. Pagkilos kahit mahirap, kahit hindi niya lubos na nauunawaan, patuloy na ibinibigay ang kanyang sarili. Nagtrabaho, nagtiwala, nagmahal ng tahimik pero totoo. Alam niyo, sa panahon natin ngayon na mas madaling magsinungaling, sa panahon natin ngayon na mas madaling mag-post sa Facebook upang makita lamang yung maganda, hinahamon tayo ng ating pagdiriwang sa pamamagitan ng halimbawa ni San Jose, magtrabaho ng may katapatan. Aminin ninyo, may mga pagkakataon sa buhay natin, no? Kapag wala naman yung boss, no, papetiks-petiks, pabanjing-banjing. Pero pag nandyan yung boss, biglang gumagalaw, biglang nagpupunas. No? Nasaan ang katapatan doon? At sino ang iyong niloloko? Hindi naman yung boss, kundi ang iyong sarili. Napag-usapan din lang naman. No? Dati po, no, may staff po ako. Lagi siya may hawak na cellphone sa tenga. Sabi ko, sino bang lagi mong kausap sa cellphone? Sabi niya, yung misis ko po. Sabi ko, bakit? Nag-aalala po. Sabi ko, sabi mo sa kanya, huwag siyang mag-alala. Hindi ka naman gwapo. No? Pero sabi ko sa kanya, seryoso po ito. Sabi ko sa kanya, sabihin mo kay misis mo, wala siyang dapat ipag-alala. Dahil una, hindi ka naman tambay. Kaya dapat, panahon ng trabaho, dapat inaalala niya, nagtatrabaho ka. Kasi kung lagi siyang legalig, na baka ipagpalit mo siya, walang katapatan sa inyong pagsasama. Ngayon, nasa na po yung staff kong yun? Wala na rin siya. Kaya, ang daan ng pagiging tapat na manggagawa, mamuhay sa katotohanan. At panghuli, tularan po natin si San Jose, hindi lamang sa pagiging tapat, hindi lamang sa pagiging totoo, higit sa lahat, modelo ng responsableng pagmamahal. Hindi po madali yung kanyang buhay. Alagaan mo ba naman ang anak ng Diyos? Nandun yung takot at pangamba. May hirap. Pero pinili niya pong manatili. Pinili niya pong alagaan ang banal na pamilya upang maglingkod at alagaan si Maria at ang batang si Jesus. Kaya nga po kay San Jose natin nakikita ang tunay na pagmamahal, pag-ibig na hindi sumusuko, pag-ibig na hindi tumatakas,
pag-ibig na nananatili. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang at pagpaparangal kay San Jose, isang bagay po ay ipagdasal natin. Nawa sa pamamagitan ng ating trabaho, matularan natin ang kanyang halimbawa. Kaya kapatid, kung ikaw ay naglalabada, huwag mo sabihin, labandera lang ako. Kung ikaw ay nagka-tricycle driver, huwag mo sabihin, tricycle driver lang ako. Aba, kung wala naglalaban ng damit, mamamaho tayo. Kung walang tricycle driver, sino magdadala sa atin, sa ating ibig na puntahan? Kung walang cook, paano tayo kakain? Kaya nga po, yung ating trabaho, hindi lamang nagbibigay buhay, hindi lang hanap buhay. Ang ating trabaho ay daan upang tayo ay pabanalin. Kaya sa pagpapatuloy ng ating misa, no, huwag natin kasuklaman, panghinayangan yung trabaho na meron tayo. Malimit natin na papakinggan, mahalin mo ang iyong trabaho at mamahalin ka rin nito. Sapagat sa pamamagitan ng iyong trabaho, binubuhay mo ang iyong pamilya. Sa pamamagitan ng iyong pagpapawis at pagpapagal, nagiging kagaya ka ng Diyos sa kanyang paglilikha. Nang sa gayon, sa pamamagitan ng ating paggawa ng may katapatan, malasakit at pagmamahal, pwede tayong dalhin sa pintuan ng kalangitan. San Jose, patron ng mga manggagawa, ipanalangin niyo po kami. Amen.